Farming, andito po tayo ngayon sa D-Farm sa Barangay Caldong, Sampaloc, Quezon. At mapalad tayo kasi kasama natin si Sir Ken. So Sir Ken, kwentuhan mo naman kami tungkol dito sa D-Farm. Happy farming po. Ako po pala si Kenneth Anareta, ang bunsong anak ni Delphine at Lucy Anareta na siyang owners po ng D-Farm. 2011 po ito nagsimula, hanggang ngayon po ay patuloy po tayo sa mga proyekto. Ang proyekto po natin ngayon ay partnership po with Philippine Coconut Authority sa hybridization program. Ito po ay nagsimula ng 2022 po at may 2,000 puno po na rinerentahan ang PCA para po sa ating itong programa na sinusuportahan po natin. Sana po at magpatuloy pa po para gumagana pa po ang coconut industry natin. Ayun. Sir Ken, bali ilan yung lahat na planted natin na coconut dito? Ang planted po talaga dito sa D-Farm ay nasa 7,000 po. May tatlong klase po yun. May katigan po, takunan at aromatic. Pero ang pinakamarami po talaga namin dito ay takunan dwarf po. So 2,000 po ang rinerentahan po sa amin ng PCA at yun po. Yun. Ibig sabihin, yung area ni na Sir Kenneth ay meron silang 7,000. Doon sa 7,000 number of trees ay nakapartner nila dun sa 2,000 pa lang sa ngayon yung nakapasok sa hybridization project o program ng Philippine Coconut Authority. So darating yung panahon, sir, possible ba na yung 7,000 na yun ay lahat ay maging project ng ahensya ng Philippine Coconut Authority para sa hybridization? Posible naman po, depende po kasi kung ano po ang kailangan ng PCA, ready naman po kami makapag-operate po sa kanila. Okay. So ibig sabihin, dito nagmumula sa D-Farm yung lahat ng pinamimigay na hybrid coconut varieties dito sa Calabarzon. So isa si D-Farm sa malaking site para sa production ng hybrid na planting materials natin. So yun yung nais nating maipakita sapagkat nung una ay sa Mindanao lamang merong mga ganitong project, pero ngayon at least sa pamamagitan ni D-Farm na dito na sa Luzon. Lang isa pa, kumbaga, nais kasi rin namin na may-share sa inyo na hindi lang yung kay PCA yung nakikater nila na pwedeng makapag-distribute ng mga good quality seedlings. Kasi meron din sina sir na mga variety ng dwarf coconut na pwedeng sila yung maging source natin. Para doon sa mga private na nais din na magtanim ng nyog, sana mapanood niyo ito. At kung planting materials ang pag-uusapan, maging pure dwarf at saka hybrid, na dito si D-Farm. Sir, maraming salamat kasi at least na-share natin yung iba nating information sa ating mga kababayan, lalo na sa social media. Baka mayroon kang karagdagan, sir, para at least natin. So okay na daw. So salamat at nakasama natin si Sir Ken Anareta. Hanggang dito na lamang and happy farming!